Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 1, Lesson 5. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa akdang impormatibo. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una hanggang ikatlong araw. Nauunawaan ang tekstong impormatibo. Napagsusunod-sunod ang mga panuto o hakbang. Naisasaayos ang mga panuto o hakbang. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso. A. Naglalahad o pagsusunod-sunod sa panuto, hakbang at proseso. At nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura sa pambansang pistang opisyal. Ika-4 na araw. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Focus ng pandiwa, tagaganap o aktor. Nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon. Pakikihalubilo sa ibang tao. Pagpapakilala, pangungumusta, pag-anyaya sa pagkain, pagpapatuloy sa bahay, pakikisangkot sa biruan sa positibong paraan at pagtatanong. Ika-5 araw, natutukoy ang mga elemento ng multimedia. At text o signs. Unang araw, Filipino 5. Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral. Maalaala mo kaya pagsunod-sunod sa panuto o hakbang? Una, tumayo ng tuwid. Pangalawa, humarap sa iyong katabi o kaklase. Pangatlo, ngumiti. Pang-apat, sabihin ang iyong pangalan. At pang-5, sabihin sa katabi o kaklase, kinagagalak kong kausap kita ngayon. Ang saya-saya ko. Maraming salamat ha! Naisagawa mo ba ng maayos ang mga pangungusap na iyong nabasa? Ano ang tawag sa mga nabasa ninyo? Pakinggan natin at sabayan ang tugtuging pagsunod sa panuto. Pagsunod sa panuto song. Una, tungkol saan ang awitin? Pangalawa, ano-ano ang panuto na sinabi sa awitin? Isa-isahin ito. Pangatlo, sino ang nagbigay ng panuto ayon sa awitin? Pang-apat, ano-ano ang katangian ng panuto sa awitin? Pang-5, ano ang natutuhan mo sa awitin? Sagutin natin ang mga gabay na tanong. Una, tungkol saan ang awitin? Sagot, ang awitin ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga patnubay at panuto.
Tinutukoy nito kung gaano kahalaga ang pagsunod sa mga tagubilin sa ating buhay, lalo na sa paaralan, tahanan at komunidad. Pangalawa, ano-ano ang panuto na sinabi sa awitin? Isa-isahin ito. Sagot, ang mga panuto na binanggit sa awitin ay may kinalaman sa mga simpleng gawain o responsibilidad na kailangang sundin tulad ng pagsunod sa mga alituntunin sa paaralan, pagsunod sa mga payo ng magulang. Pangatlo, sino ang nagbigay ng panuto ayon sa awitin? Sagot, ang mga nagbigay ng panuto ay ang mga magulang, guro o iba pang mga tagapagturo at leader na may responsibilidad sa pagtutok sa kabutihan at tamang pag-uugali ng mga tao. Pang-apat, ano-ano ang katangian ng panuto sa awitin? Sagot, ang mga panuto sa awitin ay may mga katangiang tulad ng maliwanag at madaling sundin, nakatuon sa kabutihan at pag-unlad ng bawat isa, naglalayong magturo ng disiplina, respeto at pananagutan, at makatarungan at may layuning magtulungan. Panglima, ano ang natutuhan mo sa awitin? Sagot, mula sa awitin, natutunan ko na mahalaga ang pagsunod sa mga panuto at tagubilin dahil ito ay nagdudulot ng kaayusan at magandang ugnayan sa ating buhay. Kung susundin natin ang mga gabay ng mga nakatatanda, matututo tayong maging responsable at magtagumpay sa ating mga layunin. Ilaw, traffic kondisyon, talakay sa pagsunod sa panuto o hakbang. Naranasan mo na bang sumakay sa tricycle, sa jeep o sa bus o sa LRT o MRT? Subukan mo ngang sagutin ang mga tanong na nakasaad sa bawat larawan. Batay sa larawan, ano ang masasabi mong ginagawa ng mga pasahero? Sunod, ibigay ang mga hakbang sa pagsakay sa isang pampublikong sasakyan. Angkop na wika, bago basahin ang talata, tukuyin kung paano ginamit ang mga salita sa sitwasyong nakasaad. Isulat ang letra sa patlang at ipaliwanag ang naging sagot. Bokabularyo. Number 1, natatakot kang tumawid. May nakasabay ka na mas matanda sa iyo. Ano ang angkop na wika ang sasabihin mo? A. Paano ba tumawid? B. Maaari po bang pakitulungan ako sa pagtawid? C. Marunong po ba kayong tumawid? Pakitulungan naman ako. Ang sagot? Letter B. Maaari po bang pakitulungan ako sa pagtawid? Paliwanag, ang paggamit ng maaari po bang pakitulungan ako sa pagtawid ay mas magalang at angkop sa sitwasyon kung saan may nakasabay kang mas matanda. Dito ipinapakita ang respeto sa nakatatanda at ang pagpapakita ng kahilingan ng tulong sa isang magalang na paraan. Number 2, nakita mong pinagtatawanan ang kaklase mo dahil sa kanyang kasarian. Ano ang sasabihin mo sa mga kaklase mo? A. Magsitigil na kayo. B. Huwag kayong bastos, igalang niyo siya kahit iba siya sa atin. C.
Huwag naman ninyong pagtawanan ng kaklase natin dahil lang iba ang kasarian niya sa atin. Hindi ito tama. Igalang natin siya dahil tao rin siyang tulad natin. Ang sagot? Letter C. Huwag naman ninyong pagtawanan ang kaklase natin dahil lang iba ang kasarian niya sa atin. Hindi ito tama. Igalang natin siya dahil tao rin siyang tulad natin. Paliwanag, ang pagpili ng sagot na huwag naman ninyong pagtawanan ang kaklase natin dahil lang iba ang kasarian niya sa atin. Hindi ito tama. Igalang natin siya dahil tao rin siyang tulad natin. Magalang at may malasakit ang sagot. Hindi nito sinisigawan o pinapahiya ang mga kaklase, kundi maayos nitong pinapaliwanag na mali ang pang-aalipusta. Nagtuturo ito ng respeto at pagkakapantay-pantay at nagpapakita ng malasakit sa damdamin ng kaklase. Sa ganitong paraan, natututo ang iba ng tamang pag-uugali nang hindi nasasaktan. Number 3, araw ng mga matatanda. Bigla mong naalala ang iyong lola. Hindi mo siya nabati kanina bago ka pumasok sa paaralan. Ano ang sasabihin mo sa kanya pag uwi mo? A. Maligayang araw ng mga matatanda, lola. Pasensya na po at nakalimutan ko po kayong batiin kaninang umaga. B. Hi lola, araw niyo pala ngayon. C. Lola, ngayon palang araw nyo, nakalimutan kong batiin kayo kanina. Baka naman pwede po kayong manlibre. Ang sagot, A. Maligayang araw ng mga matatanda, lola. Pasensya po, lola, at nakalimutan ko po kayong batiin kaninang umaga. Paliwanag, ang sagot na maligayang araw ng mga matatanda, lola. Pasensya po, lola, at nakalimutan ko po kayong batiin kaninang umaga. Ito ay angkop at magalang sa sitwasyon. Ipinapakita nito ang pagpapahalaga at respeto sa lola at sa araw ng mga matatanda. Kasama ng pagbati ang humihingi rin ng paumanhin sa hindi pagbati kanina. Ang paggamit ng pasensya po ay nagpapakita ng malasakit at responsibilidad sa pagkakamali na mas magaan para sa lola at nagpapakita ng kabutihang loob. Ang ganitong pagsasalita ay nagpapalakas ng ugnayan at nagbibigay ng malasakit sa lola. Pagproseso ng pag-unawa. Ilaw trapiko. Basahin ang bawat kulay ng ilaw trapiko at isulat ang ibig sabihin ng bawat kulay. Ano ang ibig sabihin ng bawat kulay sa trapiko? Una, kulay pula. Sagot, nangangahulugang huminto o stop. Huminto at maghintay hanggang ang ilaw ay maging berde bago magpatuloy ang mga driver sa pagpapatakbo ng sasakyan at ang mga tao ay makatawid sa kalsada. Pangalawa, kulay berde. Sagot, nangangahulugang magpatuloy o go. Ngunit bago magpatuloy, tingnang mabuti kung may tumatawid pang pedestrian o di kaya'y mayroon pang sasakyan. Pangatlo, kulay dilaw. Sagot, bagalan ang takbo ng sasakyan at maghanda sa paghinto. Kapag ang ilaw ay naging pula na, sa Ingles tinatawag itong slow or slow down. Ibig sabihin ng kulay trapiko. Ang mga kulay trapiko ay mga senyas sa trapiko na naglalayong gabayan, balaan, at kontrolin ang daloy ng trapiko. Una, pulang ilaw o stop. Nangangahulugang huminto o stop.
Huminto at maghintay hanggang ilaw ay maging berde bago magpatuloy ang mga driver sa pagpapatakbo ng sasakyan at ang mga tao ay makatawid sa kalsada. Patay sinding pulang ilaw. Huminto. Suriing mabuti ang interseksyon at magbigay daan sa mga naunang makakapasok sa interseksyon at magpatuloy lamang kung wala ng kasalubong sa kalsada. Dilaw na ilaw o slow. Bagalan ang takbo ng sasakyan at maghanda sa paghinto kapag ang ilaw ay naging pula na. Sa Ingles, tinatawag itong slow o slow down. Patay sinding dilaw na ilaw. Kapag hindi peak hours, lalo na sa gabi, mapapansin na ang traffic light indicators ay nagpapakita lamang ng flashing yellow light. Ibig sabihin nito ay first to stop, first to go. Ang daloy ng trapiko. Berdeng ilaw o go. Nangangahulugang magpatuloy o go. Ngunit bago magpatuloy, tingnang mabuti kung may tumatawid pang pedestrian o di kaya'y mayroon pang sasakyan. Sa binasang talata, natutuhan mo ang tungkol sa panuto. Ano nga ba ang kahulugan ng panuto o hakbang? Ang panuto ay isang tagubilin o inuutos kung ano ang gagawin. Maaaring pabigkas o nakasulat ang isang panuto. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang maiwasan ang pagkakamali. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pakikinig ng mabuti ay masasagot natin ang mga tanong tungkol sa mahahalagang detalye tungkol dito. Magagawa rin nating makasunod sa panuto kung unawain nating mabuti ang ating binabasa o pinakikinggan. Ito rin ay tagubilin sa pagsasagawa ng inuutos na gawain. Ito ay maaaring pabigkas o nakasulat ang mga panutong kailangang sundin isagawa. Makatutulong sa maayos, mabilis at wastong pagsasagawa ng gawain ang pagsunod sa ibinibigay na panuto. At ginagamit din ang mga salita tulad ng sa kanan, sa itaas o sa ibaba, sa ilalim sa pagbibigay ng panuto. Bakit kaya mahalaga ang pagsunod sa panuto o hakbang? Una, mahalagang pakinggang mabuti ang panuto upang maunawaan ang dapat gawin. Pangalawa, mahalaga ang pagsunod sa panuto upang magawa ng tama ang isang bagay. Pangatlo, sundin ang mga panuto ayon sa tamang pagkakasunod-sunod upang maiwasan ang aksidente at makuha ang tamang resulta. Pagsunod sa panuto. Sa pag-uutos, kasabay na sinasabi ang panuto kung paano gagawin ang utos. Sinusunod natin ang mga napakinggang panuto upang magawa ang mga gawain ng wasto at maayos. Basahin ang mga halimbawa. Una, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib habang inaawit ang lupang hinirang. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung nais basahin ang talata. Pangatlo, lumingon sa kanan at kaliwa bago tumawid. Ikaapat, huwag mag-atubiling magtanong kung hindi alam ang daan. B. Basahin ang ipinagagawa ng guro sa mga mag-aaral. Una, kumuha kayo ng isang malinis na papel.
Pangalawa, isulat ang inyong pangalan sa unang guhit sa dakong kaliwa ng inyong papel. Pangatlo, isulat ang petsa ngayon sa kanang bahagi nito. Pang-apat, iguhit sa inyong papel kung sino sa tauhan sa kwento ang gusto ninyong tularan. Pang-lima, itaas ang inyong iginuhit. Isa-isang pumunta sa harapan at ipakita ang inyong iginuhit. C. Basahin ang pinagagawa ng nanay ni Yen sa kanya. Yen, tulungan mo muna ako sa mga gawaing bahay. Ikaw na munang maghugas ng mga pinggan. Banlawan mo muna ng tubig ang mga pinggan. Sabunin mo ito ng maayos. Banlawan mo uli. Pagkatapos, punasan mo ng malinis na tela upang matuyo at ilagay mo sa tamang lalagyan ang mga pinggan. Opo, inay. Tandaan, ang pagsunod sa panuto ay napakahalaga. Ang maayos na pagsunod sa panuto ay patunay lamang na ang bumabasa, nakikinig at sumusunod ay mga taong madaling makaintindi. Ang hindi pagsunod dito ay pagpapatunay lamang ng kamangmangan o pagwawalang bahala. Maraming pagkakamali, pagkalito o pagkagambala ang bunga ng hindi pagsunod sa panuto. Sa pag-uutos, kasabay na sinasabi ang panuto kung paano gagawin ang utos. Sinusunod natin ang mga napapakinggang panuto upang magawa ang mga gawain ng wasto at maayos. Pinatnubayang pagsasanay, ruta ng suliranin, pagtugon sa pagsasanay. Una, iguhit ang isang bilog sa bandang itaas ng papel. Pangalawa, sa taas ng bilog, gumuhit ng isang korona. Pangatlo, sa bandang ibaba ng bilog ay iguhit naman ang tatsulok. Pang-apat, sa loob ng hugis tatsulok, isulat sa malaking titik ang unang letra ng iyong pangalan. At pang-lima, kulayan ng pula ang hugis tatsulok. Pang-anim, sa ibaba at labas ng tatsulok, gumuhit ng parihaba. Pang-pito, sa loob ng parihaba, isulat ang iyong apelyido. Pang-walo, kulayan ng dilaw ang parihaba. Pang-siyam, sa ilalim ng parihaba, gumuhit ng puso. Pang-sampu, kulayan ng pula ang puso. Ikalawang araw, Filipino 5. Pinatnubayang pagsasanay, panuto ko, sundin mo. Patayuin ang mga mag-aaral at ipagawa ang sumusunod na panuto. Maaaring bigyan ng parusa ang hindi makakasunod o pamimiliin ang mag-aaral sa nais gawin. Halimbawa ay magwawalis pagkatapos ng klase at iba pa. Una, tumayo ng tuwid. Pangalawa, ilagay ang kanang kamay sa ulo. Pangatlo, ilagay naman ang kaliwang kamay sa baywang. Pang-apat, kumending-kending ng 5 beses. Pang-lima, tumalon at sabay itaas ang kamay. A. Maglista ng 5 bagay na dapat tandaan tungkol sa panuto. Isulat ang sagot sa patlang.
Narito ang maaaring sagot. Una, basahin ng mabuti ang panuto. Pangalawa, unawain ang bawat bahagi nito. Pangatlo, sundin ang pagkakasunod-sunod ng panuto. Pang-apat, huwag laktawan ang anumang hakbang. At panglima, siguraduhing tama ang sagot base sa panuto. B. Bilugan ang bilang ng pangungusap na tumutukoy sa panuto o hakbang. Isulat ito sa sagutang papel. Sagutan natin. Number 2. Tasahan ang lapis at gumuhit ng larawan sa kwaderno. Number 4. Basahin ang talata sa pahina 5 hanggang 8. At number 5. Lagyan ng guhit ang inyong papel sa kanang itaas na bahagi. C. Pakinggang mabuti ang idinidiktang panuto o hakbang ng guro. Gawin ito. A. Sundin ang panuto. Number 1. Isulat ang buong pangalan sa ika-4 na bahagi ng papel. Number 2. Bilugan ang mga patinig sa iyong pangalan. Number 3. Guhitan ang mga katinig sa iyong pangalan. B. Sundin ang panuto. Number 1. Kumuha ng lapis, papel at pangkulay. Number 2. Iguhit sa papel ang inyong paaralan at kulayan ito. Number 3. Ilagay ang petsa sa kanang itaas na bahagi ng papel. Number 4. Isulat ang pangalan sa kaliwang bahagi ng papel na nauuna ang apelyido. Kaugnay na paksa, bilang 2. Focus ng pandiwa, tagaganap o aktor. Basahin natin ang mga pangungusap mula sa tampok na talata. Number 1. Ang bata ay tumawid nang makitang berde na ang kulay trapiko. Number 2. Hindi nakinig ang mag-aaral sa panuto, kaya mali lahat ng kanyang sagot sa pagsusulit. Number 3. Inisa-isa ng guro ang mga hakbang sa paggawa ng proyekto. Sagutin ang mga sumusunod na pamprosesong tanong. Number 1. Ano ang napansin sa mga pulang salita? Ang sagot, ang mga pulang salita ay mga tao na gumaganap ng kilos. Bata, mag-aaral, at guro. Sila ang tagaganap ng kilos sa pangungusap. Number 2. Ano ang simuno sa bawat pangungusap? Paano ito ginamit? Number 1, simuno, bata. Siya ang gumawa ng kilos na tumawid. Number 2, simuno, mag-aaral. Siya ang hindi nakinig. Number 3, simuno, guro. Siya ang gumawa ng kilos na inisa-isa ang mga hakbang. Number 3, ano ang mga pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? Sagot, number 1, tumawid. Number 2, nakinig. Ginamitan ng panlaping hindi kaya naging negatibo ang kilos. At number 3, inisa-isa. Number 4, ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Sagot, number 1, tumawid, panlaping plus tawid. Number 2, nakinig,
panlaping na at nakinig mula sa salitang kinig. Number 3, inisa-isa, panlaping in plus isa-isa. Number 5, ano kayang focus ng pandiwa ang ginamit sa bawat pangungusap? Sagot, una, focus sa aktor, ang bata, ang tumawid. Pangalawa, focus sa aktor, ang mag-aaral, ang hindi nakinig. Pangatlo, focus sa aktor, ang guro, ang umisa-isa ng hakbang. Focus. Ito ang relasyon ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Ang simuno ang pinagtutuunan ng pandiwa sa pangungusap. Makikita ito sa panlaping ginamit sa pandiwa. Focus sa tagaganap o aktor. Ang tagaganap ang focus ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na, sino? Panlaping mag, maka at ma. Halimbawa, ang kabataan ay kumalap ng pondo para makatulong sa nangangailangan. Aktor, focus o focus na tagaganap. Ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot sa tanong na, sino? Halimbawa, nagpasa ng proyekto ang mga mag-aaral. Nagsagawa ng palaro ang guro para sa Catch-up Friday. Pinatnubayang pagsasanay. Una, ano ang pagkaunawa mo sa focus aktor ng pandiwa? Sagot, ang focus aktor ng pandiwa ay tumutukoy sa kalagayan kung saan ang tagaganap o aktor ng kilos ang siyang binibigyang diin sa pangungusap. Sa madaling salita, ang focus aktor ay nagpapakita kung sino o ano ang nagsasagawa ng aksyon sa pangungusap. Number 2, ano ang tanong na sinasagot ng aktor sa pangungusap? Sagot, ang tanong na sinasagot ng aktor sa pangungusap ay, sino ang gumagawa ng kilos? O sino ang nagsasagawa ng aksyon? Number 3, ano-ano ang karaniwang panlapi ang ginagamit sa aktor focus ng pandiwa? Sagot, ang mga karaniwang panlapi na ginagamit sa actor focus ng pandiwa ay halimbawa, sumayaw, kumanta, halimbawa, magluto, mag-aral, manghuli, mangisda, makinig, makita. Number 4, magbigay ng tig-dalawang halimbawa ng focus ng pandiwang aktor o tagaganap. Sagot, halimbawa 1, sumayaw ang mga bata sa harap ng entablado. Kumanta si Maria ng kanyang paboritong kanta. Halimbawa 2, magluluto si nanay ng adobo mamaya. At mag-aral tayo para sa pagsusulit bukas. B. Guhitan ang mga focus tagaganap o aktor sa bawat pangungusap at bilugan ang pandiwang ginamit. Number 1. Pula ang kulay ng ilaw trapiko kaya huminto sa pagtawid ang bata. Focus aktor, bata. Pandiwa, huminto. Number 2.
Hindi marunong sumunod sa panuto ang pinsan ko. Focus actor, pinsan ko. Pandiwa, sumunod. Number 3. Kahit berde na ang kulay ng ilaw trapiko ay tumingin pa rin sa kaliwat kanan ang mga pedestrian. Focus actor, pedestrian. Pandiwa, tumingin. Number 4, bumagal na sa pagmamaneho ang driver dahil dilaw na ang kulay trapiko. Focus actor, driver. Pandiwa, bumagal. Number 5, ang bawat tao ay kailangang matutong sumunod sa panuto para hindi mapahamak. Focus actor, bawat tao. Pandiwa, matutong. Paglalapat at pag-uugnay. Sumulat ng 5 pangungusap na may focus tagaganap o aktor. Gawing gabay ang pandiwang nakasaad. Number 1, tinulungan. Pangungusap, tinulungan ni Ana ang kanyang kaibigan na makapasa sa proyekto. Number 2, sumunod. Pangungusap, sumunod si Juan sa mga alituntunin ng guro upang hindi mapagalitan. Number 3, tumawid. Pangungusap, tumawid si Carlos sa kalsadang malapit sa paaralan nang walang takot. Number 4, nagtanong. Pangungusap, nagtanong si Marco sa guro tungkol sa takdang aralin na mahirap intindihin. Number 5, nakinig. Pangungusap, nakinig si Maria sa mga payo ng kanyang magulang tungkol sa tamang desisyon sa buhay. Ikatlong araw, Filipino 5. Pabaong pagkatuto. A. Basahing mabuti ang panuto at gawin ito. Number 1. Hatiin ang isang papel sa 4 na bahagi. Lagyan ng guhit ang bawat tupi. Number 2. Isulat ang bilang 1 hanggang 4 sa bawat kahon. Iguhit sa unang kahon ang ginagawa mo tuwing araw ng Sabado. Number 3. Isulat sa ikalawang kahon ang mga kasapi ng iyong pamilya. Number 4. Sa ikatlong kahon, iguhit ang gawain ninyong magkaklase ng tulong-tulong sa paaralan. At number 5, sa ika-4 na kahon, isulat ang iyong buong pangalan, bilugan ito. Rubrik sa pagmamarka, saang antas ka nabibilang? 5 puntos ang pinakamataas, 1 hanggang 2 puntos naman ang kailangang pagbutihan pa ang pagsunod sa panuto. Pagninilay sa pagkatuto. B. Magpatulong sa magulang o tagapagbantay upang maisagawa ito. Patnubay ng magulang. Kuhanan mo ng video o picture ang iyong sarili habang ikaw ay nagsasaing. Sa pagsasagawa nito, kailangan mong sabihin ang bawat hakbang na iyong ginagawa o lagyan ng caption ang bawat larawan. Pagninilay sa pagkatuto. Pagsunod sa batas trapiko. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hingil dito. Number 1, sa iyong palagay, kung hindi mo sinusunod ang ibig sabihin ng kulay trapiko, ano ang mangyayari sa iyo? Number 2, ano ang gagawin mo kung sa kalagitnaan ng iyong pagtawid ay biglang naging kulay pula ang kulay trapiko? Ipaliwanag. Number 3, magsalaysay ng iyong karanasan o nasaksihan tungkol sa usapin ng batas trapiko. Humandang ibahagi ito sa klase.
Ika-4 na araw, Filipino 5. Pagsusulit. A. Basahing mabuti ang bawat hakbang at gawin ito. Number 1. Gumuhit ng isang malaking tatsulok sa bandang itaas ng papel. Number 2. Sa ibaba nito, idugtong ang parisukat. Number 3. Sa loob at gitna ng parisukat, gumuhit ng linyang patayo. Number 4. Gumuhit ng maliit na parisukat sa bandang kaliwa at itaas na bahagi ng linya. Number 5. Iguhit ang isang puno sa kaliwang bahaging papel. Pagsusulit. A. Basahin ang bawat pangungusap at bilugan ng aktor tagaganap o focus at guhitan ang pandiwang ginamit. Pagkatapos, gamitin ang pandiwa sa sariling pangungusap. Number 1. Inabutan ng pulang ilaw trapiko ang matanda habang tumatawid. Aktor tagaganap, matanda. Pandiwa, tumatawid. Sariling pangungusap, tumatawid ang bata sa kalsada nang makita niyang nakapula ang ilaw ng trapiko. Number 2. Hindi napapahamak ang anak na nakikinig sa panuto ng magulang. Tagaganap, anak. Pandiwa, nakikinig. Sariling pangungusap, nakikinig si Ana sa mga tagubili ng kanyang guro upang hindi magkamali sa pagsusulit. Number 3. Inayos ng pulis ang daloy ng trapiko dahil ito'y nakabuhol-buhol na. Tagaganap, pulis. Pandiwa, inayos. Sariling pangungusap, inayos ni tatay ang aming mga gamit bago kami magpunta sa picnic. B. IGM. I-google mo na. Humanap ng kapareha. Pag-usapan ang kahulugan ng bawat text na nakasaad sa batas trapiko. Maaaring magsaliksik sa Google para sa sagot. Narito ang unang larawan. Kahulugan. Bawal mag-U-turn o hindi pinapayagan ang pagliko pabalik o pagbaliktad ng sasakyan sa kalsada. Ibig sabihin, hindi pinapayagan ang pag-ikot o pagbabago ng direksyon ng sasakyan sa lugar na iyon. Kadalasang makikita ang karatulang ito sa mga kalsada, kung saan hindi ligtas o angkop ang paggawa ng U-turn. Pangalawang larawan. Kahulugan. Ang no parking ay isang babala o senyales na nagpapahiwatig na bawal mag-parking o mag-iwan ng sasakyan sa isang partikular na lugar. Ang senyales na ito ay karaniwang matatagpuan sa mga kalsada, daanan o parking space kung saan hindi pinapayagan ang pagpaparada ng mga sasakyan. Pangatlong larawan. Kahulugan. Ang one-way ay isang senyales o karatula na nagsasabing isang direksyon lamang ang pinapayagan para sa mga sasakyan sa partikular na kalsada o daan. Ibig sabihin, hindi pinapayagan ang mga sasakyan na dumaan o magmaneho sa kabaliktarang direksyon. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.